lupang hinirang. Bayang magiliw, handa, awit. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, hindi ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughang, may dilag ang tula at awit sa pagdayang minamahal. Ang kislap ng watawag mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng arang ang luwalhati at pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Natang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupkop ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayang, naglilingkod, nag-aaral, nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide its word in my heart that I might not sin against God. I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior for whose kingdom it stands. One Savior, crucified, risen, and coming again, with life and liberty for all who believes. Good morning po sa lahat. Welcome po muli sa ating morning devotion. Pangatlong araw po tayo ngayong linggo. At pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral tungkol sa Biblia, the Bible. Intindihin po natin ang Biblia ngayong panahon na ito. Nung nakaraan, napag-aralan natin ang tungkol sa salvation, napag-aralan natin ang tungkol sa prayer, at ngayon pag-aralan natin ang tungkol naman sa Bible. So bago tayo magsimula, tayo munang humingi ng tulong sa Lord. Father God, sa umaga po na ito ay patuloy po kami lumalapit at hinihingi namin, Panginoon, na gabayan mo kami sa aming mga pag-aaralan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. So, kumusta po kayo? Sana po ay sa ating pag-aaral tungkol sa Biblia ay mas na-appreciate nyo ngayon ang Bible at basahin nyo ngayon ang inyong Biblia sapagkat ito ay special mula sa Diyos. So, pag-aralan natin ang ating topic, the Bible or understanding the Bible. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. So, 2 Timothy 3:16. So, yan po ang magagawa ng ating Bible na pinagkaloob sa atin ng Diyos. So, sinulat niya dyan ang lahat ng kanyang panukala para sa atin. At natutunan natin na may tatlong method ang God para maganap o mapangyari ang Biblia. Una yung revelation o yung tinatawag na kapahayagan from God to man. Okay? So, narinig ng tao ang gustong ipasulat ng Diyos. Revelation, kapahayagan. Inspiration, kinasihan, from man to paper. Isinulat ng tao ang gustong ipasulat ng Diyos. So, hindi na lang niya basta narinig, kundi isinulat na rin niya ito. Ang tawag dito ay inspiration o kinasihan. At pangatlo, illumination o pagliwanag nung sinabi ng Diyos. So, ang pagliwanag ay from paper to heart. Okay? So, mula sa papel papunta sa puso na ang sinabi ng Diyos ay nagkaroon ng kaliwanagan sa puso ng tao. So, ang ganda nung ginawa ng God na revelation, inspiration, illumination. At makikita natin sa method na ito na bagamat may 40 tao sa magkakaibang panahon ang nagsulat ng banal na kasulatan ng Biblia,
Pero iisa ang author nito. Ito ay ang Diyos mismo. Na yung nilalaman ng puso ng Diyos ay ipinahayag niya sa Biblia. Nakalagay doon lahat. Kaya ang Biblia ay mahalagang parte ng buhay natin bilang isang Kristiyano na kumilala kay Kristo. Okay? So, kahapon napag-usapan natin na sa Hebrews 1:1, God who various times and various ways spoke in time past to the fathers by the prophet. So, makikita natin dito na ang Diyos sa iba't ibang panahon at iba't ibang kaparaanan ay nakipag-usap sa mga ninuno o the fathers by the prophet. So, pamamagitan ng mga propeta. So, may iba't ibang kaparaanan ng Diyos para kausapin ng tao. Kaya ito'y pumapasok doon sa tinatawag na revelation o kapahayagan. Na ang Diyos mismo yung nagsalita at gumawa ng paraan para makausap yung tao. At kahapon napag-usapan natin na He often speak to men through the angels. So, kadalasan ang Diyos ay ang anghel ang kanyang ginagamit upang kausapin ang tao. So, ang anghel ay isang mensahero ng Diyos. Sila ay espiritu, hindi sila dumadami. So, ginagamit ng Diyos na pagkakataon na itong mga anghel na ito ay utusan niya upang kausapin ang tao. So, nakita natin kahapon yung mga tao na kinausap ng anghel para madalhan ng mensahe na mula sa Diyos. Kaya may paraan ng Diyos para makausap ka. Pwedeng anghel ang makipag-usap sa iyo. Okay? Ngayon, tingnan naman natin to. He spoke to men through a loud voice. Nakikipag-usap siya sa tao sa pamamagitan ng tinig. Okay? So, loud voice, ibig sabihin, naririnig, malakas, talagang rinig na rinig nila o audible voice ang naririnig nila. So, tingnan natin ito. He spoke directly to Adam. Okay? He spoke directly to Adam. Makikita natin yan sa Genesis chapter 3 verses 9 to 19. Na kung saan ang tagpo na ito ay hinahanap ng Diyos si Adam. Sabi niya, Adam, nasaan ka? Subalit si Adam ay nagtatago at sabi niya, kami po'y nagtatago sapagkat kami po'y hubad. Ang sabi ng Diyos, sino nagsabi sa inyo na kayo'y hubad? Hindi niyo ba sinunod ang aking pinag-uutos at kinain niyo ang prutas na sinasabi ko sa inyo na huwag kainin? So, He spoke directly to Adam. So, talagang hindi lang pagkatapos pa noon, nagdi-discuss sila ano bang nangyari hanggang sa ipataw ng Diyos ang kaparasahan sa ahas, sa tao, sa lupa. So, ganun na nangyari. Nakipag-usap siya directly kay Adam. Talagang rinig na rinig. Kaya sabi niya, nasaan ka Adam? Sumagot si Adam, kami po'y nagtatago. Dahil ibig sabihin narinig niya yung boses ng Diyos. He spoke directly to Noah, Genesis chapter 6 verse 30 to 21. So, dito naman kay Noah, ay binigyan ng instruction ni God si Noah na gumawa ng isang malaking vapor. Okay? So, kasi may parating na malaking baha. Dito, hindi maiintindihan ni Noah kung hindi direktang nagpahayag ang Diyos ng dapat niyang gawin. Dito makikita natin na dahil narinig ni Noah ang tinig ng Diyos, siya ay sumunod. Ito yung kwento na pagsisimula niya ng pagbuo ng isang malaking vapor. Pangatlo, He spoke directly to Abraham, Genesis 12:1 to 3. So, dito sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3, makikita natin dito yung pagtawag ng Diyos kay Abraham. Abraham, lisanin mo ang iyong lugar, ang iyong tahanan at pumunta ka sa lugar na ito. So, dito sa Genesis chapter 12, mababasa nyo ang pagtawag ng Diyos kay Abraham. So, narinig nila ang tinig ng Diyos. Sa pang-apat, He spoke directly to Moses, Exodus chapter 1 verses 20 verses 1 to 17. Dito sa Exodus chapter 20, nandito nakalagay yung original na 10 Commandments. Okay? So, mababasa niyo yan dyan. Pagkatapos mabanggit ng Lord yung mga commandments, actually, hindi lang si Moses ang nakarinig nito, kundi buong bayan ng Israel. Ang nakakalungkot dito, matapos magsalita ng Diyos, ang sabi ng mga tao kay Moses, natatakot sila na marinig ang tinig ng Diyos. Baka sila'y mamatay.
Kaya mas nanaisipan nila na makinig na lang kay Moses kaysa marinig ang tinig ng Diyos. Kaya nangyari, ang kinausap na lang ng Diyos ay si Moses. Okay, so yun yung nakakalungkot na bahagi ng history ng Israel. Na nung una naririnig nilang lahat, pag nakipag-usap ang Diyos, rinig ng lahat, walang secret. Pero pinili ng tao na wag pakinggan ang tinig ng Diyos at makinig na lang sa tinig ni Moses. So dito, ito yung kwento na kung saan nakalatag yung Ten Commandments. Kung gusto nyo makita original ng Ten Commandments, basahin nyo Exodus chapter 20. Mababasa nyo dyan yung original na Ten Commandments. Number 5, he spoke directly to Joshua. Joshua chapter 1 verses 1 to 9. Ito yung tagpo na kung saan patay na si Moses, ang leader ng bansang Israel. Dito, papasok na sila sa Promised Land. At in-encourage ni God, okay? Tandaan nyo ito ha. In-encourage ni God si Joshua na magpakatapang at magpakatatag. Huwag siyang hihiwalay sa salita ng Diyos. Sabi, dinidiliin mo itong araw at gabi upang ikaw ay magtagumpay. Okay, so si Joshua, kinausap ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, magpakatatag ka, lakasan mo yung loob, sapagkat ibibigay ko sa iyo ang lupain na yung matatapakan. So, nakipag-usap ng direkta si Lord kay Joshua after na mamatay ni Moses, kapalit na leader ng bansang Israel. So, pwede ka palang kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng tinig. Number 6, he spoke directly to Samuel sa 1 Samuel chapter 3 verses 1 to 14. Natutulog na ito, sabi Samuel. Tapos akala niya tinatawag siya ni Elijah. Sabi ni Elijah, matulog ka na lang ulit. Maya-maya marinig naman niya tinatawag Samuel. So hanggang sa bumalik naman siya kay Eli. Sabi ni Eli, matulog ka na. Pagkatapos nun, tinawag ulit siya ng Lord at sabi ni Eli, pakinggan mo at ang Diyos ay tumatawag sa iyo. So, naririnig sa tenga ang boses ng pagtawag ng Diyos. He spoke directly to Nathan about David. So, kinausap ng Diyos si Nathan at sabihin mo kay David na siya ay may nagawang malaking kasalanan. Okay? So, makikita natin na ang Diyos ay nakikipag-usap kahit sa pamamagitan ng mga tinig. He spoke directly to Elijah, 1 Kings chapter 17 verses 2 to 4. So dito, panahon na hindi na uulan ng 3 years. Ang sabi ng Lord kay Elijah, okay, pumunta ka dito sa lugar na ito. May dumadaloy pa dyan tubig at ang uwak ang magpapakain sa iyo. So, nakinig si Elijah, pumunta siya doon. So, ang Lord ay nakikipag-usap sa kanyang mga lingkod sa pamamagitan ng tinig. Naririnig nila. Kahit kay Jeremiah, sa Jeremiah chapter 1 verses 4 to 5, nakipag-usap din ang Diyos kay Jeremiah sa tagpo ng kanyang buhay. Kung mapapansin natin ang mga tao na ito, na-experience nila at narinig nila mismo ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng boses mismo ay naintindihan nila at narinig nila ang tinig ng Diyos. Kaya ito lang yun pwede sa panahon natin ngayon, may marinig mo mismo sa tenga mo na nagsasalita ang Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos. Kung siya ay dati nakikipag-usap sa pamamagitan ng tinig, hanggang ngayon ay nakikipag-usap pa rin siya sa tinig. Okay? So, maririnig pa rin natin ang boses ng Diyos. Hindi lamang siya nakipag-usap sa pamamagitan ng anghel. So, mali ang heading ko diyan. Nakikipag-usap din siya sa pamamagitan ng malakas na tinig. Ngayon, tingnan natin to. He spoke to men through a still small voice. Hindi lang yung rinig na malakas na tinig, nakikipag-usap din siya sa still small voice sa panahon na kung saan parang tahimik ang lahat, parang ang hina-hina, pero nakikipag-usap ang Diyos. Sabi dito, pansinin niyo ito. Then he said, go out and stand on the mountain before the Lord, and behold, the Lord passed by, and a great and a strong wind tore into the mountains and broke the rocks into pieces before the Lord, but the Lord was not in the wind. Okay?
So lumabas siya dun sa pinagtataguan niyang kuweba at may dumaan na malakas na hangin at masira ang bato. Mahati ito, pero wala ang Diyos doon sa hangin, malakas na hangin. And after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Pagkatapos ng malakas na hangin, wala ang Panginoon sa malakas na hangin. Lumindol, wala ang Panginoon sa paglindol. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. Nagkaroon ng apoy, pero wala ang Diyos sa apoy. And after the fire, a still small voice. At pagkatapos ng apoy, may narinig siyang tinig. Isang maliit na tinig ang narinig niya. At ito yung nangyari. So it was when Elijah heard it, nung marinig niya yon, then he wrapped his face in the mantle and went out and stood in the entrance of the cave. Suddenly, a voice came to him and said, "What are you doing here, Elijah?" Pansinin nyo, dumaan ng malakas na hangin, dumaan ng lindol, dumaan ng apoy, pero hindi natagpuan ni Elijah ang Lord sa mga malalakas at mararamdaman na mga pangyayari ito, natural ito, no? Pero sa isang maliit na tinig, narinig niya ang tawag ng Diyos, ang sinasabi ng Diyos. Minsan kailangan lang natin manahimik para marinig natin ang sinasabi ng Diyos sa buhay natin. Minsan gusto natin parang katulad ni Elijah may nakitang malakas na hangin, may nakitang lindol, may nakitang malaking apoy. Subalit sa mga bagay na sobrang laki, minsan hindi natin aasahan na sa isang maliit na tinig lang pala natin kailangan marinig ang Diyos. Minsan kailangan lang nating manahimik at pakinggan ang salita ng Diyos upang maunawaan natin ang sinasabi sa atin ng Diyos. Minsan hindi na kailangan gumamit ng Diyos ng anghel o lakasan pa ng Diyos ang kanyang tinig. Minsan kailangan mo lang manahimik at pakinggan mo may maliit na tinig na tumatawag sa iyo, ang tinig ng Diyos. Kaya mga anak, sa paraan ng Diyos sa pakikipag-usap sa ating mga ninuno sa pananampalataya, gumagamit siya ng anghel, gumagamit siya ng tinig, at kahit ang pinakamahinang tinig ginagamit niya para kausapin ang kanyang mga lingkod. Narinig mo na ba ang tawag sa iyo ng Diyos? Baka kailangan mo lang tumahimik at makinig sa salita ng Diyos. Tayo manalangin. Father God, sa umaga po na ito, kumilos ka po sa kalagitnaan namin. Hayaan mo, Panginoon, na marinig namin ang iyong pagtawag sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na ang tinig mo, malakas o mahina man ito, ay makilala namin na kami tinatawag mo. Panginoon, ngayon pong umaga, pagpalain mo po ang bawat isa ng iyong mga salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga mga anak at pagpalain kayo ng Panginoon.